So, magandang umaga mga idol. So, barangay update muna tayo ngayon. Barangay project update. So, ito, kung naalala nyo, ito, saglit, yan. Paprash ko muna yung way back nung nakaraang project, pero tinutuloy natin to. Kulungan! Kulungan ng mga aso. At ito ay proyekto ng ating barangay. Kung kaming manghuli ng mga aso. Para naman yung ating mga tanod talaga legit o eligible talaga para manghuli ng mga alpas na aso. Sa totoo lang, pansinin niyo sa lugar niyo ba mga katambay? Di ba? Perwisyo ang aso pag. So, yun nga, tulad nung sinabi ko, hindi kami pwede pang manghuli sa ngayon ng mga aso. Although, naka-ready na tayo, ready na. Prepared ng ating barangay, may ordinance na tayo kung paano papakainin yung huling aso ng mga alpas. So, galing ako kahapon, September 5, 2025 sa Lucena sa Provincial Veterinarian Office. So, ito po para sa kabatiran ng lahat. So, ipinasa ko na po itong endorsement letter na galing po sa ating MAU office kay Sir Albert Saavedra. Siya po ang ating Municipal Agrarian Officer. So, nakasuporta po siya, lalo higit ang ating mga sangguniang bayan, mayor, at lalo higit ang ating vice mayor. So, ito pa po, yung barangay resolution and letter na ginawa ko po. Sa pangunguna po ng inyong lingkod, ayan po, prepared by, ayan po, sa suporta po ng aking butihing kapitan. Yun nga po, dahil nakasuporta po ang ating kapitan at para lang po sa kabatiran ng lahat, lalo higit po sa aming mga kabarangay, sa totoo lang po, barangay Tumagay po, sa pangunguna po namin ng kaming kapitan, ang masigasig na may implement po ito sa ating bayan. So sa katunayan po, ito po yung pirma ng lahat ng mga kapitan. Nung dumalo po ako sa meeting ng mga kapitan upang ito po yung maipatupad sa ating bayan. Para magka-seminar na, dahil sinasabi po ng ating ilang kalugar na nasa na ang mga programa ng barangay. So nakilos po kami, hindi lang po kasi ganun yun eh. Pagkapitik mo, ayan agad yung project. May papel po tayong pinagdadaanan, may mga proseso tayong pinagdadaanan. Hindi naman po basta-basta yun eh. Ito yung project natin. Pagkapitik mo, ayan na. Hindi po yung ganoon. Meron po tayong bidding pang tinatawag. Pag mga project na infrastructure, kapag po ganito mga seminar and training, tulad nito sa dog cages, so kailangan mo nang dumaan ng mga manghuhuli ng aso na magkaroon sila ng katibayan o certificate na sila talaga otorisado at dumaan sa seminar na sa panghuhuli ng mga alpas na hayop. Ganun po yun. Hindi po yung basta-basta pwede kong hulihin. Paano po pag nakagat ako ng rabies? Ako po yung na-rabies. Ano kaya po yung mga tanod na nanghuli? Hindi po yung ganun. Para lang po sa inyong kabatiran. Isa pa po, hindi rin po kami pwedeng manghuli ng basta-basta hanggat wala nga yung seminar na yan. Nakakadak sa amin ng provincial office. Dahil po, pwede nyo kaming ireklamo. Pwede nyo palabasin na kami ay sa Animal Welfare Act na nangunghuli kami na wala kaming lisensya o wala kaming dinaang seminar. Yun po yun, para po sa inyong kabatiran. Dahil po may mga nakakarating. So bilang patunay po na tayo po galing sa Lucena, ay ito po yung Certificate of Appearance. Ayan po, pirmado po ha, ng Provincial Office sa Lucena po. Ayan po. So yun po, huwag po kayo mag-alala, nakilos po ang ating barangay. At may yung mga project na hinahanap po ninyo, darating po yan. Hindi po yun gano'n na may mga naka-timeline po ba? Hindi po, kung nakikita nyo sa ibang barangay, sunod-sunod yung project na ginagawa, naka-timeline yun sa kanila, naka-time frame eh. Sa amin po, ganun din naman po. Easy lang po tayo ha. Hindi po namin pababayaan ang ating barangay. Salamat po. Good vibes po sa'yo.